Nagtatrending na naman ngayon ang pumanaw na si Pepsi Paloma. Sa totoong buhay, siya si Delia Smith. Sa edad na 18 years old, siya ay nagpakatikwal at namatay May 31, 1985. Maraming haka-hakang dahilan kung bakit niya pinatay ang kanyang sarili at siya ay nagbigti. Maraming nagsasabi, kesyo pera daw ang dahilan at napagod na ito sa buhay dahil siya ang breadwinner. Meron naman nagsasabi na may nagtatangka sa kanyang buhay. At ang iba naman ay sinasabing siya ay pinatay. Pero ang sabi ng iba ay nagkaroon ito ng depression dahil sa pangre-rape di umano ng TVJ sa kanya. Kaya ating alamin ang buong katotohanan ukol sa pagpanaw ni Pepsi Paloma. Matagal nang nakahimlay at patay si Pepsi Paloma, pero nagtatrending muli ang kanyang pangalan dahil ginagawa ng pelikula na true to life story ang Pepsi Paloma, whose real name was Delia Dueña Smith, a Filipino-American actress during the 80s. At sabi nga nila at 14, she was discovered and made her film debut in 1982 at tinawag itong Brown Emanuel. At nag-star din siya including Virgin People, Naked Island, Cruz sa Bawat Tumulo at iba pa. Siya ay na-discover ng talent manager na si Ray de la Cruz at gusto niyang magkaroon siya ng debut at tinawag silang Bold Starlets. At siya rin ang gumawa ng grupong actresses called Soft Drink Beauty. Dahil nga binuo ang pangalang Soft Drinks Beauties, binago ni Ray Del Cruz ang kanyang pangalan into Pepsi Paloma. Kasabayan niya rin si Sarcy Emanuel. Tinawag silang Bold Starlets during that time, under the age of 21. Paano nga ba nagsimula ang akusasyon tungkol sa pagre-rape di umano ng TVJ kay Pepsi Paloma? At kasama rin si Richie De Horsey at ito ay tinawag na gang rape. Ayon sa mga sources ay nag-guest di umano si Pepsi Paloma sa School Bukol kung saan ay ang starring ay si Tito Vic and Joey at nandun din si Richie De Horsey. At dito na nga nagsimula ang pagkakaroon ng intensyon na raping nga daw di umano si Pepsi Paloma. Noong June 21, 1982, naging controversial ng halos lahat ng dyaryo at pinagpestahan ng gusto ng publiko ang akusasyon ni Pepsi laban kay Vic Soto, Joey De Leon at Richie De Horsey. Ayon sa mga sources, si Pepsi daw mismo ang nagsabi na minolestya siya ng 3 sa room 210 ng Sulu Hotel sa Quezon City. At kasama pa nga niya dito ang sexy star na rin na si Guada Guarin. Ayon sa mga kwento noon ay nagsumbong nga daw itong si Pepsi Paloma sa kanyang ina. At noon ay humingi sila ng tulong sa defense minister noon na si Juan Ponce Enrile tungkol sa gang rape di umano ng TVJ. Dahil sa paghingi nila ng tulong kay Juan Ponce Enrile ay binigyan naman sila ng lawyer na si Rene Cayetano at kasama niya nga pang nag-file ng case ang kanyang manager na si Ray de la Cruz. Ayon sa kwento ay wala naman daw ganong kinalalaman itong si Tito Soto sa pangyayari. Ang nandun ay walang iba kundi si Vic Soto, Joey De Leon at Richie De Horsey. Ayon sa ulat ng Philippine Daily Inquirer, humingaw ng public apology ang Tito Vic and Joey kay Pepsi Paloma at napublish ito in People's Journal on October 13, 1982. Ayon nga sa bali-balita ay binawi nga daw ni Pepsi Paloma ang kanyang akusasyong rape laban kay Richie De Horsey, Vic Soto at Joey De Leon dahil di umano daw ay tinakot siya ni Tito Soto na may koneksyon nga daw sa gobyerno.
At ayon nga sa Sexy Star, utos daw di umano ito ng kanyang manager na si Ray para daw mapag-usapan at lalong sumikat ang kanyang pangalan. Nasasabihin niya na nirape siya ni Joey De Leon, Vic Soto at Richie De Horsey. Ayon pa nga sa kwento-kwento ay inutusan daw ni Tito Soto si Pepsi Paloma na pirmahan ang affidavit na nagpapatunay na walang katotohanan ang kanyang akusasyon laban kay Vic Soto at ganun din si Joey De Leon at Richie De Horsey. At kasama rin sa kanyang pinimarang affidavit ang paghingi niya ng public apology tungkol sa ginawa niyang pag-aakusa kina Vic Soto, Joey De Leon at ganun din si Richie De Horsey. Ang tinuturong dahilan ng lahat ay ang paggawa daw ng gimmick ni Ray De La Cruz na sinasabing siya ang nagsabi kay Pepsi na Paloma na nirape siya ng 3 para mapag-usapan. Ang pinagtataka ng lahat, matapos magpakamatay ni Pepsi Paloma after ilang years ay pinatay nga itong si Ray De La Cruz. Ray De La Cruz was murdered at until now, the case is still unsolved ayon sa online sources. Kaya ang tanong, may kinalalaman kaya ito sa pagka-rape ni Pepsi Paloma? Kung ating babalikan ang tungkol kay Pepsi Paloma tungkol sa rape case and aftermath, ay inakusahan niya nga si Vic Soto, Joey De Leon at si Richie De Horsey ng rape. At according nga kay Paloma, ay kasama niya si Guada Guarin at dinala daw sila sa Sulu Hotel, Quezon City at dun daw sila ni-rape. Ayon sa mga balibalita noon, ay mismong si Guada Guarin at si Pepsi Paloma ang pumunta sa Sulu Hotel para daw magpa-picture kay Vic Soto at kay Joey De Leon. At wala daw katotohanan ang rape case na isinampa ng aktres sa kanila. Ayon pang sa balita noon, ay wala naman talaga si Tito Soto nung nangyari ang krimen o ang pangre-rape. Pero siya ang gumawa ng paraan para mapawalang bisa at malinis ang pangalan ng kanyang kapatid at ganun din ang mga kasangkot dito. Ayon nga sa balita, si Tito Soto ang gumawa ng paraan para i-drop ang charges laban sa kanyang kapatid at ang mga kasama nito at tinutukan nga daw nila si Pepsi Paloma ng baril ayon sa mga sources. Ayon pa nga sa mga newspapers, hindi naman daw si Pepsi Paloma ang pumirma nung reports na wini-withdraw na nila ang kaso kundi ang kanyang ina dahil menor de edad pa noon si Pepsi Paloma. Ayon pa nga sa balita noon ay ginawa daw lahat ni Tito Soto ang kanyang makakaya para i-withdraw ang kaso ni Pepsi Paloma dahil kung hindi ay makoconvict ang kanyang kapatid. Dahil martial law at kung mapatunayan na may kasalanan sila at talagang nirape nila si Pepsi Paloma ay magkakaroon sila ng death penalty. Ito ay execution by electric chair. Ayon pa nga sa mga balita noon, after nga humingi ng public apology, itong si Pepsi Paloma ay nag-move on na to sa kanyang buhay. Ngunit noong May 31, 1985 ay nadatnan sa apartment niyang nagpakamatay by suicide itong si Pepsi Paloma at siya ay nagbigti. Naging controversial ang kanyang pagkamatay. Maraming nagsasabi na baka daw ay depression dahil sa rape case na nangyari sa kanya kaya nagpakamatay na lang ito. At meron pang araw diary na natagpuan na sinasabing marami daw siyang problema tungkol sa pera, sa kanyang relationship sa kanyang mother at sa kanyang boyfriend. Pero ayon naman sa kanyang manager noon ay wala naman daw problema sa pera itong si Pepsi dahil marami siyang mga proyektong dumarating sa kanya at ginagawa. Ayon naman kay Sarcy Emmanuel, na kasabayan din ni Pepsi Paloma ay wala daw katotohanan ang rape case na ito kundi gimmick lamang ng kanilang manager na si Ray De La Cruz. At sinasabi niya rin ang dahilan talaga siguro kung bakit nagpakamatay si Pepsi Paloma ay dahil sa depression.
Ngayon ay naging controversial na naman ang Pepsi Paloma story dahil nga ang filmmaker na si Daryl Yap ay gumagawa ng forthcoming film titled The Rapist of Pepsi Paloma. Kaya naman, naging ugong-ugong na naman ang balita kung sino nga ba talaga ang salarin, lalo nang pinalabas ang teaser ng The Rape Case of Pepsi Paloma. Dahil sa controversial video na ito ay naghain ng complaint si Vic Soto at siya na mismo ang pumunta para mag-complain sa director ng pelikula na si Daryl Yap. Dahil nga sa pagpunta ni Vic Soto para i-complain siya, ay sinabi din naman ni Daryl Yap na malaya ang sino man na magsampa ng reklamo para mas maging malinaw ang totoo. Dahil sa huli, katotohanan lang ang depensa sa lahat ng katanungan, ayon pa sa controversial director. Kasama ni Vic Soto ang kanyang asawang si Pauline Luna na nagsampa ng 19 counts ng cyber libel case laban sa direktor na si Daryl Yap. Inaihain ng aktor ang kaso sa Muntinlupa City Regional Trial Court noong Huwebes, Enero 9, 2025. At ang sabi nga niya dito ay matagal na siyang nananahimik, kaya ito na siguro ang sagot laban sa direktor na si Daryl Yap. Kay Vic ay naniniwala siya sa justice system at nilalabanan niya ang irresponsableng mga tao pagdating sa social media. Nagpa-interview na rin sa wakas si Guada Guari na kasama ni Pepsi Paloma nung time na di umano ni rape si Pepsi, ni Vic Soto, Richie De Horsey at Joey De Leon. Ayon kay Guada ay nanahimik siya ng matagal at sinasabi na nag-public apology ang tatlo tungkol sa nangyari. At ang sabi niya ay nandun na yun, wala na tayong magagawa doon. Pero inamin nga ni Guada na wala daw katotohanan ang rape case na yun dahil hindi naman talaga ni-rape si Pepsi. Ayon pa nga kay Guada, matagal ng panahon siyang nanahimik at nais nga niya daw pumunta sa Itbulaga para mismo makausap si Bossing Vic at humingi ng tawad at gusto niya rin humingi ng sorry sa nangyari. Pero wala daw siyang lakas na loob na gawin yun. Dahil nga dito ngayon at controversial ang pelikula ni Daryl Yap ay lumabas siya para sabihin ang kanyang side. At dito nga sinabi niyang gimmick lahat ito at gawa-gawa lamang ng kanilang manager na si Ray De La Cruz tulad din ng sinasabi ni Pepsi Paloma. Hanggang ngayon, marami pa rin puzzle kung bakit tinuluyan na ni Pepsi Paloma ang kanyang buhay. Maaaring depression ito kung totoo man ni-rape siya. Marami din nagsasabi, baka problema din sa pera at iba-iba dahil siya ay isang breadwinner. At marami rin nagsasabi dahil bata pa siya at hindi niya na nakayanan ang mga pagsubok na dumating sa kanyang buhay. Nakakalungkot isipin sa murang edad na 18 years old ay nagpakamatay na ng tuluyan si Pepsi Paloma. Maraming nagsasabi na napakabata niya pa at sayang. Marami na nagsasabi na siguro hindi niya na nakayanan ang mga pagsubok sa kanyang buhay, kaya pinili na lamang niyang kitilin ang kanyang buhay. Dahil ipapalabas na soon ang The Rapist of Pepsi Paloma ay naging controversial ang director na si Daryl Yap at sinasabi niya nga na panoorin muna ang pelikula bago manghusga dahil mismo ang kanyang ina at kapatid ang nagsabi ng kanilang narration. Pero tulad ng sinasabi ng iba, wala namang higit na nakakaalam ng dahilan ng kanyang pagkamatay, kundi si Pepsi Paloma lamang. Ang wish na lang ng lahat, ipagdasal na lang ang kaluluwa ni Pepsi Paloma na sana ay matahimik na ito at tuluyan niya nang makamit ang peace na kanyang hinahanap. At sana ay patahimikin na ang kanyang kaluluwa. Hanggang sa muli, please don't forget to like, share, and subscribe. Bye!